Okay? Ang ituturo ko, okay guys. Dapat pala may intro ko. Napansin ko sa mga videos ng tutorial ko, wala akong intro, no? Okay. Good evening guys. Tonight, tuturuan ko kayo kung paano mag-build ng feathers, okay? Feather Guide 2.0, no BS. Okay, lahat tinuturo. Okay? Okay. Guys, since parang approaching mid-game tayo, okay, i-update natin yung Feather Guide na ginawa ko before. For Sacrifice Paladin. Again guys, gaya ng dati, okay? Gaya ng dati, i-discuss ko pa din yung overall feathers, kung paano siya iniintindi, pero hindi na ganun ka-detail sa first guide ko. Okay? Overview. Okay, bawat feather, merong kanya-kanyang stats. Okay? Kanya-kanyang stats. Lahat ng stats na yan, napupunta dito sa feather bonuses overview. Itong bonuses overview, affected yan ng multipliers dito sa tier. Okay, tier. Nakikita nyo, habang tumataas yung tier, tumataas yung plus multiplier. Okay, plus multiplier hindi direct multiplier. Addition, tapos multiplied by this percent. Okay, nakikita nyo yung plus, may magalit na naman, okay? Baka may hindi na naman makagets. Okay, makikita nyo, for example, PvE stats nyo dito, PvE damage reduction, PvE damage bonus, mamumultiply, mapaplus siya ng 60%. Okay, 60% ng total stats nyo nito, yun yung lalabas dito, plus 60%. Okay, hindi direct times. Okay, tapos yung tier, lumalabas yan kung ano yung pinakamababang feather na nasa loob ng statues nyo. Okay, be specific tayo dito, for example, kasi nakikita nyo, defense stats plus 20%, ang ini-enhance niya is P-Def, M-Def, Max HP, P-Damage Reduction. P-Damage, M-Damage Reduction. Okay? Kung sa attack naman, makikita nyo, attack stats naman, ito lang ang ina-amplify niya. Okay? Doon na papasok yung build ni Daddy X. Okay? For me, at this stage of this game, hindi pa rin viable na mag-light and dark. So, ito yung perfect PvP for me. Okay, kung mag-aano lang kayo, ito yung perfect PvP. Bakit? Sa set bonus pa lang, Ravens or ito yung pang PvP. Okay, 4 na gold, isang purple. Okay, kung makikita nyo dito guys, PvP damage bonus, P-Def, okay. Bakit dart yung nilalagay ko? Makikita nyo, P damage reduction ang nakalagay. Okay, P damage reduction. And then, since defensive yung statues, okay, makikita nyo, i-amplify niya yun. Yung personal stats ng feather na nilagay mo, i-amplify dito. So, dapat, ang nilalagay dito, yung ina-amplify nito. Gets nyo ba, guys? So, dapat, very specific kayo sa feathers nyo. Okay, kasi kung ano yung ilalagay nyo dyan, pagpasok siya sa statue, i-amplify niya. For example, P damage reduction, PvP damage reduction, ito. Divine. Makikita nyo, ina-amplify yan dito. Okay, PvP stats. PvP damage reduction. So meaning, for example, itong stat na to, PvP damage reduction plus 38, okay, 38, 60% ng 38 plus yun. Yun yung lalabas dito. Okay, PvP damage reduction. Gets? Ito, pinalusot ko lang to kasi nga, hindi pa natin kayang maglagay dito ng any other na mahal na feathers at this stage of the game. Okay? Ito, lulusot to, PvE damage reduction. Sinabi ko, di ba kanina, PvP to. But okay lang yan kasi hindi lang naman yun yung stat ng feather na to. P-Def, M-Def, Max HP. Okay? Terra, P-Def, M-Def, Max HP. Huwag nyo kakalimutan, as a Paladin or FS, kailangan nyo pa rin ng HP. Okay? Kahit FS, pare, or Bard, kailangan nyo pa rin ng HP, hindi lang puro reduct. Kasi nga, pag tumagos na yung damage, hindi kayo mawa 1 hit, 2 hits. Gets? Okay? Virtue, bakit virtue? Kasi ito ang perfect feather for Paladin. Okay? Beat tapos HP. Nagko-complement to sa sacrifice. Okay? Tandaan nyo guys, ang damage ng sacrifice Paladin, HP, okay? P damage percentage, tsaka crit damage. Okay? Beat, nag-a-add yan ng HP, okay? Tapos may flat HP ka pa. Okay? And then, mamumultiply pa yan dito. Kung meron man. Okay? Ina natin, meron, max HP. Okay? So, very specific tayo dapat sa nilalagay nating feathers. Ang bago dito sa turo ko, kaya ako ginawa tong guide na to, kasi dati, sa una kong video, hindi ako nagbamind ng attack. Okay? Pero since tier 10 naman na, yung defensive statues niya, very good na yung pwede na nating gapangin paunti-unti yung attack.
Alam niyo kung bakit mas maganda na i-base na natin siya sa attack? Kasi, pag dito ka pa mag-ups, okay, pag titignan nyo, habang ina-ups nyo yung feather, pamahal ng pamahal. Okay? So, pahirap ng pahirap, masastuck kayo. Okay? So, it's better na at this point of the game, dahan-dahan na lang pataas dito pag tier 10 na. Okay? And then, ilalagay na natin dito. Okay? For me, ito yung perfect PvP ng Sacrifice Paladin. Okay? Pwede nating palitan to nitong space. It's just, I mean, nung time. Okay? It's just that magko-conflict siya dito sa space. Okay? Maganda sana siya. In a way, mas malaki yung reduct niya. Ang problema naman doon, hindi niyo siya mati-tear up consistently. Kasi nga, kasabay niya sa Dark Feather, Defense Status yung dalawa. Okay, ito. Di ba pinapataas natin ito, Divine tsaka Nature. Tapos sa attack, naglagay na tayo ng PvP. Okay, itong space. So, gagapang tong time. Okay? Pag pinilit nyo sila magsabay ngayon, dahil mas malaki yung ignore PDF nito, gagapang yung tier nung attack status. Gets ba? Bakit ito yung nilalagay ko? Okay? In a way, maganda rin to kasi pwede mo siyang i-over-ups kasi hindi tayo gumagamit nung knight. Okay? Sa build na to. Hindi tayo gagamit nung black counterpart niya, yung defensive. Okay? Hindi tayo gumagamit nun sa PvP kasi PvE damage reduction dun. Okay? Again, this build is for PvP. May mga lumulusot na PvE stats, but it's okay as long as nai-hit natin yung mga kailangan nating stats. Okay guys? Grace for HP. Okay? Light. Ito, makikita nyo guys sa PvP damage bonus, P damage percentage, PvP damage reduction, na-amplify lahat dito yan. Okay, P damage percent, okay? Dito naman sa PvP, reduction ng PvP damage bonus. Okay ba? Bakit ko nilalagay na light, di ba? Okay, kasi pasok na pasok siya dito. Pag dark yung ilagay nyo dyan, hindi nyo mama-maximize tong P damage percentage. Okay, kaya wag nyong pilitin na i-light and dark sa attack kahit DPS pa kayo. Okay, kahit DPS pa kayo, wag nyong pilitin na ipagsamahin sila sa isang statue kasi gagapang yan. But it's still up to you kung ano yung paniniwala mo sa feathers. But for me, the higher the tier, tapos solid pa yung stats mo dito, the higher yung lalabas dito. Okay? All of that while maintaining yung set natin na Raven's Hour. Okay? PvP pa din. Okay? Ito ang best PvP combination ng feathers. Okay? Again, mabilis na mabilis. Nature, Divine, Dark, Virtue, Terra. Screenshot nyo na, but i-upload ko pa rin to guys, don't worry. Pangalawa naman is yung day. Yun yung attack status naman natin. Day, Sky, Space, Light, Grace. Okay? Bakit Space? Kasi PvP damage bonus. Again, dumadamage na tayo. Dumadagdag na tayo ng damage. Since nagpakunat na tayo, dumadagdag na tayo ng damage. Okay, ito guys, itong account na to, pinapilot ko siya. Okay, it's been 3 days pa lang since nag-whitesmith siya to Sacrifice Paladin. Kung makikita nyo, okay, PvP cards, isang sneak peek lang. Okay, hindi pa to naka-enchant yata na Okay, nakikita nyo napakataas na. Okay? And then, ilalagay pa natin yung enchants natin. Hindi ko kasi siya nabuildan ng hindi ko yata siya nabuildan ng preset. Okay, hindi ko siya nabuildan ng preset, but it's okay. Pumapalo ng 120% P damage reduction to. Okay, sige. Tingnan natin para baka sabihin nyo, binoboko ko kayo. Okay? Okay, tingnan nyo, naka-PvE pa yan. Pag ilalagay ko na yung PvP XC ko dito. Okay. Shoutout kay Idol. Nagpaalam ako sa kanya. Okay, wait lang ha. Hindi muna ako sasagot. Wait lang. Tapusin ko lang yung guide ko and then sasagutin ko lahat ng tanong niyo. Okay, ipapakita ko sa inyo yung effect ng build na yun. Okay, somewhat connected na rin to doon sa tank build na Paladin. Okay? Again, from day 1, tank build talaga tayo na may damage dahil sa sacrifice. Okay, hindi natin gini-give up yung tankiness para lang sa para lang sa wait lang. Nawawala ako. Ito ba yung PvP ko dito? Wait lang guys nawawala ako. Inayos ko to kanina. Okay, nawawala ako. So, ito yata. Okay, it's okay.
Sula, PVPXC, okay, PVPXC, Crit 4, Mili 5, sa Mili 5 ba tayo? Okay, ito. Okay. Guys, again, yung enchants niya, huwag nyo masyadong intindihin. Okay, kasi nga, from Whitesmith to. Okay, nag-iipon pa kami ng enchantments. Okay? Ito, sneak peek pa lang to. Kung ano yung ano niya, capabilities niya sa PvP. Okay, tinan nyo, medyo maliit pa. Okay. I think hindi ito yung account na pumapalo ng 120. But it's okay, mataas pa din to. For a Whitesmith, okay, 3 araw pa lang as a paladin. Okay? Okay. Okay. Okay, kita nyo, realistic guys, napakababa pa. Okay, napakababa pa. Kung may kita nyo, 3 pa lang. Okay? Sneak peek ng lakas ni Idol. Third day. Nakikita nyo, pumapalo na ng 109. Okay? Again, wala pa kaming horn. Tama ba? Wala pa kaming horn. Okay, wala pa kaming horn. Imagine nyo na lang pag naka-double horn kami. Papalo to ng 140. P damage reduction. Okay? Papalo ng 140 damage reduction. So in a way, na-achieve pa din natin yung 140k, 140% P damage reduction without giving up. Again, wala pa tong Scale Archer ha. Okay? Without giving up our damage. Nakita nyo, 110%. Okay ba? Na-hit na din namin yung 2k na P damage reduction plot. Okay? Nung 3 araw pa lang, 1k something pa lang. After natin inayos, ganito na yung itsura niya, and still a long way to go. Napakarami niya pang walang cards. Pag nag-Scale Archer to guys, isang Scale Archer, instead of Squid, papalo to ng mga 125%. Okay? So pag nag-reflex damage siya, tangki pa din. Okay? Tangki pa din. Ito yung ginawa ko sa kanyang preset. Pwede nyong screenshot. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Babawas siya ng flat 50%. Okay? So yung may E1, pag may Skull Archer na siya, 75% P damage bonus pa din. Pag nakakuha na kami ng horn, 140% P damage reduction. All of that while dealing damage. Masakit pa din yung reflect mo. 140% damage reduction tapos may reflect ka pa. Pumapalo ka pa ng 75% P damage percentage. Gets? Okay? Hindi mo kailangan magpalit ng build. Sacrifice paladin ka pa din. Again guys, in my own interpretation, okay, wala akong sinasabi na mali sila. It's their build. Ang akin lang is pag-sacrifice ka na, hindi ka na mahihirapang magpalit-palit. Gumawa ako ng Daddy XC version ng build. Sacrifice pa din, may damage pa din, mataas yung defense. As usual, kasi yun naman talaga yung tinuturo ko. Defensive tayo kasi tangke tayo. But mas nakakainis ang paladin na masakit. Mas papansinin ka nila sa clash. Hindi ka nila pwedeng i-ignore. Okay? For example, wala kang damage, tapos naka-reflect ka. Kung ikaw yung Sinex, papaluin mo ba yung paladin na walang damage? I'm just saying guys ha. Pero pag nabuo nyo na yung build na yon, mataas na yung Grand Cross nyo and all, okay yun. Pero at this stage, magpapalit kayo from sacrifice to ganon, medyo mahirap. May mga prerequisite na cards yun. It's very much viable. Tiningnan ko na, okay, very viable yung build na yon. It's just that pwede mo pa rin gawin yon with sacrifice. Okay, again, konting silip sa stats. But this is for another video ha. Isang mabilis na pasada lang. 110% P damage bonus. Wala pa tong horn. Pag nag-double horn tayo, papalo to ng around 135% to 140%. P damage reduction, may M damage reduction ka na 79.42. Tataas pa to pag na-ups mo yung GTD. Okay, tas enchants. Kung nakikita nyo yung enchants nito ni Idol, pinakita ko sa inyo, 20 pa lang, blue pa yung iba, purple pa yung iba, nasa enchant 3 pa lang. Okay, I hope it makes sense. Okay, gumawa si Daddy XC ng sacrifice na tank. Okay, since day 1, hindi tayo damage talaga. Okay, nilalagyan lang natin ng P damage percentage. Don't get it twisted. Nilalagyan lang natin ng P damage percentage yon para sa reflect.
Kasi sa interpretation natin, mas nakakainis ang paladin na may damage. I think makaka-relate kayo pag nakalaban nyo yun sa PvP. Paano ma-achieve yung okay? That's a video for another time. Okay? Dito ko na kinakat yung feather guide natin. Okay. Pwede na kayo